determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Diba? Because he is a member of the small committee ng bicameral committee. I will shed light and I will explain. Ano ba tatanungin sa kanya dyan sa loob? Sir, ikaw po ay membro ng BICAM. Totoo po ba yung na-involve ka? Hindi. Okay, hindi. So, naging part ka ba ng corruption? Ikaw ba ang pinuno ng mga insertion at saka ng mga amendments? Sasabihin niya, hindi. Sige. Si Zaldico, sa tingin mo, kasi siya ang sinisisi rito, sa tingin mo, may kasalanan ba siya rito? Baka. Kasi siya ang appropriation ako, natutulog lang ako Pinapirmahan lang sa akin yan. Sabi nila, okay daw yan. Yung presidente nga, pumirma din di ba? Sabi nung presidente, ni-review niya pinirmahan nga niya. Tapos siya, hindi damay. Tapos ako damay. Hindi ba? Kung hindi siya damay, hindi rin ako damay. At kung kailangan merong managot, syempre, yung committee chairman ng appropriations. Ganun lang sasabihin niya. Nakita mo ba tong gunggong na to? May mga dalang ebidensya, may mga dalang dokumento. May mga bitbit na papeles na pagpapatunay na hindi. Wala. Ang bitbit lang niya, yung bayag niya. Ayan, magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. Another day, another uratan session, another reaction video. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga switik, pabigat, lahat ng mga barabas, lahat ng mga demonyo at satanas, lahat ng mga hudas, lahat ng mga pendeho, lahat ng mga surot sa gobyerno, mga mangkukulam, impakto, mga aswang na humihigop ng pera ng taong bayan. Ang sakit ng ulo at tinik sa lalamunan na si Boss D ay nandito na naman. Kamusta po ang inyong mga araw, mga bossing? October. Susunod, November na. Agay malapit na magpasko, mga boss. Ano bang inyong Christmas wish? Christmas wish. Ilagay nyo dyan sa comment section anong mga wish nyo sa darating na Pasko, mga bossing. At ilagay nyo na rin dyan, sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba, sa darating na Pasko, ay merong pagbabagong hatid ang gobyerno? Haka na naman ang hanga-aga. Maraming salamat sa lahat ng mga nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga content. Salamat po sa inyo at hiling lang, konting lambing lang sa mga kababayan natin na nanonood na hindi pa po subscribe at hit ng notification bell. Panatilihin pong kayo'y nakasubscribe at nag-hit ng notification bell. Ayan na nga mga bossing. Abay, simulan na natin ang ating malupit na bakbakan. Siyempre, dito muna tayo sa breaking news. Breaking news to breaking news. Itong breaking news natin ay tungkol dito sa pagpunta ni Speaker Martin Romualdez, dating Speaker pala. Ang nagbitiw na Speaker na si Martin Romualdez sa ICI. Ayan. Pinagkaguluhan siya, mga bossing. Ang daming media nung nagpunta siya dito sa ICI. Alam mo talaga na for optics lang itong itong ICI na ito. Para kunyari nag-iimbestiga sila, para kunyari siya pumunta, si Zaldico hindi. Hindi ba? Dito mo talaga makikita na laglag talaga si Zaldico. So syempre inimbitahan si Zaldico, hindi siya umuwi.
Tapos ito si Romualdez, isa yung pangalan niya sa inililink dito sa massive the most corrupt budget sa history ng Pilipinas. Actually, di lang to 2025 2024, 2023, sila na din yan eh. So yung pinakakurakot na budget sa history ng Asia pa yan eh. Itong pagnanakaw na itong riding in tandem na ito. Ito yung magnanakaw na mga disente. Ito yung mga magnanakaw na mga naka-SUV. Kasi usually dati ang mga magnanakaw, di ba, nakatakip ang mukha ng mga yan. Ang mga magnanakaw, tumitira yan sa gabi. Pero sila in broad daylight, mga nakalabas ang mukha, tumitingin pa sa CCTV camera. Pucha, ito matindi. Meron pa silang entablado at meron pa silang mga media na nagko-cover sa kanilang mga pagnanakaw. Saan ka naman? Iba na ang mga magnanakaw ngayon. Dati, nakatakip ka ng mukha, di ba? Nakatakip ka ng mukha na ganyan. Hold up to! Pero ngayon hindi na. Yung mga magnanakaw ngayon, mga nakabarong. Mga magnanakaw ngayon, may helicopter. Mga magnanakaw ngayon, pangiti-ngiti. Kaya itong ICI, naniniwala talaga ako dito sa ICI na to na ito ay wala talagang kwenta ito. Wala talagang kwenta ito. Unang-una sa lahat, wala naman siyang contempt powers. Kasi di ba pag nagpa-contempt siya, dadaan sa RTC. Pag nagpa-aresto siya, dadaan sa mga proper agency. So ano silbi nito? Ngayon, kung halimbawa meron silang investigasyon, tapos ang matindi nito, yung investigasyon nitong ICI na to, hindi pa to live telecast executive session ito, ibig sabihin sila lang naggagaguhan dyan. Hindi mo alam, pag sarado ng pinto, baka magmukbang ng mga putang ina niyan. Diba? Hindi mo alam kung ano nangyayari dyan eh. Kunyari may pinag-uusapan sila, kunyari mga seryoso sila. Paglabas, kunyari malulungkot, pagod na pagod, pero putang ina, baka walang ginagawa mga to dyan sa loob. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Tingnan mo merong isang third party na outside sa administrasyon, yung inilagay nila, si Mayor Magalong. Inilagay nila kunyari for optics na patas sila. Kita mo. Noong nag-iimbestiga na si Mayor Magalong, talagang may mga vital information na isinishare sa kanila because consultant siya supposedly. So consultant investigator siya supposedly. Kasi halimbawa, pwede siya mag-conduct ng sarili niyang investigation. Hindi ba? Sinabi nun ni Bongbong Marcos nung nag-usap sila na Mayor Magalong has information, I will get the information and we will study it. Ganun ang sinabi niya nung una, manloloko talaga tong putang inang abnoy na ito eh. Tapos noon, hinire nila dyan sa ICC, nag-imbestiga si Magalong. Anong ginawa nila? Uy, teka, hindi ka dapat mag-imbestiga. Pag nag-imbestiga dyan, dinahuli mo kami. Ginawa nila ng issue tungkol doon sa tennis court na proyekto ng mga Diskaya na hindi mo naman masasabing corruption, di ba? Kasi hindi naman lahat ng ginawa ng mga Diskaya corruption eh. Halimbawa, itong substandard yung ginawa ng mga Diskaya at naka-appeal naman yun at ginaayos naman ng mga Diskaya. So what's wrong with that? Hindi ba? Ibig sabihin yung accountability at saka yung responsibility ng contractor doon sa proyekto na yun gumagana. Kasi kasalukuyan na inaayos nila at under warranty kasi yan eh. So ngayon, pinalalabas ng pamahalaan na ito si Magalong, meron daw siyang itinatago. Ano yun? Na yung isang proyekto sa kanyang probinsya sa Diskaya, pero bakit hindi niya sinasabi? Ba't tinatanong ba siya? Ang usapan dito, flood control project at saka corruption sa mga proyekto. Ano ang patunay na dun sa proyekto ng tennis court na yon merong corruption? Maaring substandard, maaring hindi maayos yung pagkakagawa, but it doesn't mean na may corruption doon. And the fact na pinapapanagot yung mga Diskaya doon sa proyekto na yon at kailangan nilang ayusin yun, ibig sabihin, yung responsibilidad inaako nung yung LGU ay hinahabol itong kung proyekto ng LGU yan, hinahabol itong mga kontraktor para ayusin yung kanilang ginawa roon, di ba?
O so anong problema? So yun yung nakita nila kaya pinaimbestigahan daw si Magalong. Ba't mo naman paimbestigahan yung taong ikaw unang-unang naglagay diyan kung di ka ba naman bobo talaga? So sobrang bobo ni Bongbong Marcos, naglalagay na siya ng tao na ito let's say kung halimbawa man incompetent si Magalong. Let's say corrupt si Magalong. Bakit mo inilagay agad-agad nang hindi mo pa iniimbestigahan yung pagkatao nitong tao na to? Kasi tayo nga, pag nag-a-apply tayo ng trabaho, tandaan nyo? Pag nag-a-apply tayo ng trabaho, nagbibigay tayo ng police clearance, barangay clearance, NBA clearance, lahat na ng clearance. Nag-ano tayo dyan. Aside from that, meron kang pipirmahan sa mga malalaking company. Oo, sa mga malalaking companies, meron kang pipirmahan diyan na na waiver na you are letting kasi personal information mo yung kakalkalin eh. So you are giving them the authority to do a background check sa'yo. O lahat ng kumpanya halos ganyan, randomly. Kapag ka medyo nakita nila medyo yung yung resume mo parang teka, may something dito. Although qualified ka naman and magaling ka naman sa interview, ang maganda pa na ipasa mo yung assessment exam nila. Oo, assessment test nila na ipasa mo. So okay ang lahat, kaya lang medyo mukha kang sindikato. Oo, meron ka sigurong tahi sa mukha na ganun. Kaya para ngayon ang gagawin ng kumpanya na yan will have you sign a waiver giving them the authority na buklatin lahat. Legit ba tong mga dokumento na pinasa mo? Legit ba yung mga transcript of records mo? Mga legit ba itong board exam, board exam mo? Itong PRC mo, legit ba ganyan? Pupuntahan ka nila sa mga bahay-bahay, tapos check nila yung social media mo, titingnan nila yung social media mo kung ikaw ba'y sindikato, kulto ka ba, ganyan. So ganon, bago papipirmahin ng kontrata yan. O kaya, tatanggapin na nila yan dahil nga dun sa pinirmahan mo na waiver na iba-background check ka nila, habang nagtatrabaho ka, they're doing the background checking. At pag may nakita sila na mali doon sa mga ipinasa mo, it forfeits your contract. Nakalagay doon, it will forfeit your contract. Tatanggalin ka nila outright. Na karapatan nila yon because you signed it. Wala kang laban sa labor, sa dole kapag nagreklamo ka. Kasi nga, pineke mo. So ganun. Ito pa kaya, isang importanteng investigative body, isang importanteng komisyon yung binuo para imbestigahan yung corruption. Tapos basta-basta ka lang naglalagay ng tao dyan nang hindi nyo muna bina-background check. Diba? So ganyan kabobo mag-manage si Bongbong Marcos. Kalaunan, tinanggal nila si Magalong dahil questionable daw yung kanyang reputasyon. Ha? Paano naging questionable? Yun ang questionable yung utak mo. Ang questionable yung kokote mo na mukhang araw-araw lasing ka pa yata. Di ba? Kaya ngayon yung sinasabi natin dito na may something talaga dito sa ICI na to. Itong ICI na to, wala ito. Binuo lang ito for optics para sabihin. Kasi parang lumalabas pati yung Congress, tinan mo. Yung Congress, sinut down na nila yung kanilang investigation. Bakit? Because they cannot control the evidence anymore. They cannot control yung kanilang mga resource person. And even if kinokontrol nila yung kanilang mga resource person and nililid nila towards this direction, towards the opposite direction, yung mga resource person, bumabalik pa din yung istorya, yung ebidensya, bumabalik pa rin sa kanila. Kaya para mapigilan yung damage, ang ginawa nila, ini-stop nila yung investigasyon. Ngayon meron din dito sa Senado, anong ginawa nila? Inagaw nila doon sa isang magaling na abogado na nag-iimbestiga na si Marcoleta. Pag-agaw nila kay Marcoleta, mga bossing, ginulo na ng ginulo ni Lacson. Nung ginulo ni Lacson, parang alam niyo sa mga korte yung mistrial, gano'n. Hindi ba kapag nag-declare ang korte ng mistrial, ibig sabihin wala na, back to zero.
back to zero, mawawalan ng reputasyon yung hearing dahil kontaminado na yung hearing. O dahil kontaminado na yung hearing, i-ano ulit yun, i-down na yun, tapos gagawa na ng bagong investigasyon at hearing. Iba na yung judge. Iba na yung hahawak. O so gano'n na nangyari, binaboy-baboy ni Lacson, sinira-sira ni Lacson yung Senado, tapos bigla siyang nag-resign kunyari. Kasi ganito, kasi ganyan. Pero nung nag-resign siya sa Blue Ribbon Committee, wasak na yung Blue Ribbon Committee. Yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee, wala na, kontaminado na. O bakit? Kasi nga una sa lahat, hindi naman niya gustong patawag yung mga dapat ipatawag, yung mga involved na mga pangalan. Hindi naman niya gustong imbitahan. So, yung kahit anong lihis ni Panfilo Lacson diyan sa hearing sa Senado, it still goes back to sinong may kasalanan, Martin Romualdez, Zaldico, tapos siyempre ang pinaka-boss nila, si Bongbong Marcos. Yun, so hindi niya na makakontrol, ganun din, sinira niya na, tapos inalisan niya. O sinong ipapalit ni Tito Soto? Mas tanga. Si Erwin Tulfo yung ipapalit ni Tito Soto. Di mas lalong walang nangyari dyan. So sabi ko nga sa inyo, yung Senate Blue Ribbon Committee, bababuyin na nila yung mga investigasyon dyan, idadivert na nila sa ibang issue ng bayan, magbubukas na sila ng panibagong issue, mawawala na dun sa flood control. So ngayon, wala na, wasak na. O kaya sino na lang ang tumatayo na investigador ng flood control? Yung ICC na lang, ICI na lang, yung ICI. Yun na lang ang tumatayo. So for optics, mukhang sila na lang yung nag-iimbestiga tapos aatin pa si Martin Romualdez, di ba? It makes Martin Romualdez a saint. Oo. Sa media, sa mga binabayaran niyang mga vlogger, sa mga sa mga binabayaran niyang mga taga-suporta niya at mga troll farm niya. Lalabas dito na, tingnan nyo, magpapaimbestiga ba yan? Pupunta ba yan dyan kung may kasalanan yan? So talagang makikita mo dito si Martin Romualdez walang kasalanan kasi humarap siya sa ICI. Putang ina nyo, hindi nyo nga alam ano nangyayari dyan sa loob ng ICI na yan. Baka nagsasalsal lang yung mga ulol na yan. Baka nga kung anong session ang ginagawa nila diyan kasi wala tayong alam O paglabas nila, may mga media, ano po nangyari sa loob? Ay, naging maganda ang investigasyon. Naging maayos. Gaganon lang naman sila Wala kayong prueba kasi nga yung Congress at saka yung Senate, naka-live yan, hindi sila makakapagkaila magugulat na lang kayo. Magugulat na lang kayo etong ICI na to i-acquit ito. Si Romualdez, tapos dahil nga si Zaldico, bilyon-bilyon na yung perang nakuha niya, trilyon-trilyon na. Magtago ka na doon sa mga bininin nating mga mansyon sa ibang bansa. Huwag ka mag-alala, marami ka naman nanakaw. Diyan ka na lang. Huwag ka na umuwi dito. Ikaw ang isasakripisyo namin para lang may masisi tao. So minamanipula nila yung investigasyon para isisi sa isang tao lang. Tapos itong tao na to, kunyari hinahanap nila, kunyari hinahunting nila, i-issuehan nila ng contempt orders, warrant of arrest, pero putangin na niyan, may mga iba ng mga passport yan. Para si Gibo Chidoro, di ba, meron na siyang passport ng ibang bansa, so ibig sabihin citizen na siya. Ganun din yan. Ganun din ang gagawin ng mga itatago yung tao na yan. Tapos sasabihin lang naman nila, magtago ka lang 10-15 years. After nyan, balik ka ulit dito. Meron ka pa naman natitirang pera nyan. Marami naman tayong ninakaw. Pagdating mo rito, bilyonaryo ka pa rin. Ganun lang style dyan. Tangina niya, maniwala kayo dyan sa ICI na hudas na yan. Ito, pakinggan nyo. Good morning. Magandang umaga. Diba? Ang daming diba? Ang daming media. Sandamo ka lang media, sandamo ka lang vlogger. Bakit? Bakit? Kasi nga, yung mga yan? Mga kasapakat yan. Palalabasin dito na nagpunta si dating Speaker Romualdez para klaruhin ang kanyang pangalan. Kita mo si Montulfo, gawa ng chismis. 'Di ba sabi ni Montulfo? Nagwala si Villar sa session. Nagprimadona, bla bla bla, gumawa ng fake news na naman yung putang inang Ramon Tulfo. Tinan mo, paano mo malalaman na totoo 'yun?
O hindi mo nalaman na totoo 'yun, di ba? Nalaman mo lang na hindi siya totoo nung sinabi ng mga taga-ICI na hindi naman totoo yung sinasabi ni Ramon Tulfo na nagwala rito si Mark Villar, ganyan. O kita mo kasi nga, hindi natin nakikita eh. Kahit sino pwedeng gumawa ng chismis, istorya, patungkol sa nangyayari dyan, paniniwalaan ng taong bayan yan. Pagka kapag ka man nagpakalat ng fake news na naman tong mga vlogger, mga media, tungkol dyan sa si Martin Romualdez, lahat ng mga tanong ng ICI, nasagot niya. At nakumbinsi niya ang ICI na talagang siya ay walang kinalaman dito sa corruption na ito. O di ba, madali nilang mamanipula yung tao kasi nga, ang naririnig lang ng tao, isang side lang. Hindi nila nakikita yung actual na nangyayari sa loob. Yun ang pinakamalaking problema natin dito sa ICI na to. Kaya walang kakwenta-kwenta talaga tong investigasyon ng ICI na ito. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Diba? Because he is a member of the small committee ng bicameral committee. I will shed light and I will explain. Ano ba tatanungin sa kanya dyan sa loob? Sir, ikaw po ay membro ng BICAM. Totoo po ba yung na-involve ka? Hindi. Okay, hindi. So, naging part ka ba ng corruption? Ikaw ba ang pinuno ng mga insertion at saka ng mga amendments? Sasabihin niya, hindi. Okay. Ikaw ba ay ganito, ganyan? Ikaw ba ay kinukonsinti ng inyong pinsan at kayo ay may usapan na nanakawin yung pera ng taong bayan? Sasabihin niya, hindi. Okay. Sige. Si Zaldico, sa tingin mo? Kasi siya ang sinisisi rito. Sa tingin mo, may kasalanan ba siya rito? Baka. Kasi siya ang appropriation eh. Ako, natutulog lang ako eh. Pinapirmahan lang sa akin yan. Sabi nila, okay daw yan. Yung presidente nga, pumirma din eh. Di ba? Sabi nung presidente, ni-review niya eh. Pinirmahan nga niya. Tapos siya, hindi damay. Tapos ako damay. Hindi ba? Kung hindi siya damay, hindi rin ako damay. At kung kailangan merong managot, syempre, yung committee chairman ng appropriations. Ganun lang sasabihin niya. Nakita mo ba tong gunggong na to? May mga dalang ebidensya, may mga dalang dokumento. May mga bit-bit na papeles na pagpapatunay na hindi. Wala. Ang bit-bit lang niya, yung bayag niya. At saka yung makapal na mukha niya. Papasok yan doon, magkukwentuhan mga yan. Paglabas, nakangiti na yan. Tapos may lalabas na report na naging mainit ang tanungan na talaga naman na patunayan ni Martin Romualdez na ganito na ganyan. Kasi sino ba gagawa ng resolusyon? Yung mga nandiyan dyan sa ICI, mga mangilan-ngilan na tao gagawa ng resolusyon, pak, sulat-sulat, at sasabihin nila, i-clear nila itong pangalan nito. Tapos lahat yan talaga ididiin nila kay Zaldico. Tapos syempre dahil sila yung nasa gobyerno at ayaw nila mapauwi si Zaldico sa Pilipinas dahil magyayayak-yak yan, ilalabas talaga niya ng baho nila dahil mukhang mahina ang utak ng tao. Ang gagawin nila yan, hindi nila pagaganahin yung kamay ng batas para habulin siya sa abroad. Baka itago pa yan para hindi sila, kaya baka nga ipapatay pa yan eh. Kaya ako sa iyo, Zaldico, gumawa ka na ngayon ng video manifest. Tapos pag may nangyari sa yung masama, ilabas mo na yan, ipadala mo sa Banateros, ganyan. Yung email address ko nandyan. I-forward nyo sa akin para ako na maglalabas. Di ba? Kung natatakot ka. Kasi medyo delikado talaga buhay mo. Sa laki ng pera na involved dito, mantakin mo the most corrupt budget. Tas ikaw yung ginagawa nilang sacrificial lamb. Kung ako sa'yo, sir. Ang hirap. Ang dami mong pera, nagtatago ka naman. Ang dami mong pera, di mo naman magamit yung kasi ang yung mga yan sa kapangyarihan yung addict sa kapangyarihan. Napakarami mong pera pero wala naman, hindi mo naman ma-enjoy. Sir, are you really going to
May communication na kay Salco. Sir Salen! Sir, will you release your Salen? Diba? Hindi na yan Hindi na yan sasagot. Kasi nga, yun lang naman ang kailangan niyang gawin. Magpunta dyan at magpakita. At masabi na siya ay nakikipag-cooperate sa ginagawang investigasyon ng gobyerno na alam naman natin, investigasyong kalokohan lang yan. Diba? Dito tayo, mabilis na mabilis lang. Recap lang sa nangyaring lindol kasi nagpunta na yung presidente natin na tanga dyan sa Mindanao at kumuway-kaway na sa walang tao. Ito muna, tingnan muna natin itong kabi-kabilang lindol bago tayo magpunta roon sa sa pagpunta ni Pangulong Panggulo dyan sa Davao. Magnitude 6 na pagyanig naman ang tumama sa Surigao del Sur nitong Sabado. Ayon sa PHIVOLCS, sadyang marami ang aktibong faults at trenche sa bansa, kaya pangkaraniwan ang mga lindol. Balitang hatid ni RJ. Pangkaraniwan lang daw ang mga lindol o yung the big one. Alamin ninyo kung yung inyong mga lugar ay nasa Marikina Valley Fault, yung fault line. Naku po. Tingnan nyo kung nandoon yung mga lugar ninyo. Kasi kung nandoon ang mga lugar ninyo at gumalaw yung mga fault line na yan, Diyos mio, yan yung tinatawag nila na the big one. Yung the big one na yan, napakalakas na lindol niyan, lulubog daw yung mga nasa ibabaw ng fault line na yan. So alamin nyo yung nasaan ba yung mga lugar ninyo at kung kasama kayo sa fault line. At kung kasama kayo sa fault line, ayaw nyo mamagsialis dyan, make sure na ready kayo, Relator ng GMA Regional TV. Patulog na ang mag-anak na ito sa Tandag, Surigao del Sur nang biglang yumanig ang magnitude 6 na lindol. Agad na niyakap ng mag-asawa ang dalawa nilang anak. Saka lumabas nang huminto na ang pagyanig. Nagsilabasan din ang mga pasyente ng isang ospital sa lungsod. Sa bayan ng Tagbina, napatayo rin mula sa higaan ang lalaking ito nang maramdaman ang lindol. Ang isa niyang kasama sa bahay, tumalon mula sa terrace pababa sa kanilang garahe. Nagtipon sila at nagmatyag hanggang humupa ang pagyanig. Naitala ng PHIVOLCS ang epicenter ng lindol sa dagat malapit sa bayan ng Kagwait. Kita sa CCTV kung paanong inalog ng lindol ang sari-saring ito sa Barangay Unidad. Naglaglagan ng ilang mga paninda sa halos 12 segundong pagyanig. Nagimbal naman ang mag-anak na ito nang maramdaman ang lindol. Ayon kay Yus Cooper, Sheila May Barshal Humanoy, ligtas silang mag-anak pero may mga gamit silang nabasag. Wala namang major structural damage, then all roads are passable. May mga minor damages lang, sir, but ongoing pa po yung assessment. Wala ring naitalang sugatan. May mga inilikas na residente pero pinauwi na. Dama rin ang pagyanig sa bayan ng Lanuza. Ramdam din ang lindol sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa lakas ng pagyanig, naalog ang CCTV ito at tila idinuyan pa ang mga sasakyan sa paligid. Oh my God, Loy! May pumutok. Ayon sa PHIVOLCS, naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga, Eastern Visayas at Davao Region. RJ Relator ng Ayan, so mga bossing ipinakita ko yung video na yan para at least ma-feel ninyo kung ano yung pakiramdam nung ganyang kalalakas na lindol. Grabe, halos buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, tinamaan na po ng lindol At may mga sabi-sabi na yung matagal na nating pinapractice na the big one, baka malapit na. At pag nangyari yan, you have to understand, mga bossing, that our government now is not technically, physically, and psychologically equipped para rumisponde sa ganitong mga kalamidad. Walang plano, walang kaplano-plano itong ating gobyerno. Maaring yung iba meron.
Pero the head of state, walang alam yan. Oh, tinan nyo, di ba? Nagpunta ka sa may, sa may Masbate. Tapos, ang lakas ng lindol sa Cebu. Ang daming namatay doon. Ang daming nawalan ng bahay. Hindi mo alam. The mere, yung coordination ng mga disaster sa Pilipinas, hindi nagfa-function. Just the mere coordination, ha? Mano ba naman, anong mga modes of communication meron tayo? Text, Messenger, ang dami na. May Viber, may Telegram, may Line, merong WhatsApp, merong Facebook Messenger, Instagram, meron pang text. Ang daming way. May telegrama, meron pang email. Napakaraming way para mag-communicate ng mga impormasyon. Tapos bilyon-bilyon ng budget ni Bongbong Marcos sa bilyon-bilyon ng budget ni Bongbong Marcos sa kanyang intelligence. Tapos wala siyang alam. Hindi niya alam na lumindol sa Cebu. So nagpunta siya ng Cebu. Kasi nung nagpunta siya ng Masbate, 1 week after na. So nagpunta siya ng Cebu, mga a day or 2 after. Tapos pagkatapos, umuwi na siya. Tapos hindi na siya nakita. Hindi mo na siya nakita. Bigla siya naglahom parang bula. Putang ina, hindi ko alam kung nagpunta na naman yan sa time-space warp. Mukhang may pinasukan na naman pintuyan dyan sa Malacanang, tapos 1 linggo na naman hindi lumabas. Hindi natin alam kung anong ginawa. Paglabas, nakangiwi na eh. Lumindol ngayon, habang nandoon tayo sa Cebu, lumindol ngayon dyan sa Davao. Lumindol sa Davao, ang lakas din. Mas malakas pa kaysa sa Cebu. Wala siyang, initial statement, wala, ang nandoon lang lagi si DSWD Secretary Gatchalian at saka si Vince Dizon. Si Vince Dizon dati ang pogi-pogi niya, kaibigan namin yan eh. Ngayon mukha ng ermitanyo eh. Ang ina ba naman, magtrabaho ka rito sa Abnoy na ito eh. Talagang sasakit ang ulo mo dahil wala talagang kasilbi-silbi. So lumindol ng malakas, hindi mo matatagpuan. This was during the weekend. Ang hilig ng mga to, di ba, magbakasyon ng weekend? Nawala na naman siya. Tapos lumitaw siya. Kailan? Lunes na lang. Saan ka naman makakita? Ang presidente ba may day off? Wala. Kapag naging presidente ka, mula Lunes hanggang Linggo, presidente ka. From 2022 to 2028, presidente ka. Pero pwede ka rin naman magpahinga, di ba? Kaya lang, pagka nagpapahinga ka, may nangyaring dilubyo, anong gagawin mo? Magigising ka. Tapos kahit nakapadyama ka, kahit na nakakarsursilyo ka, nakabrief ka, pupunta ka sa disaster team mo, kakausap mo sila, ano na nangyari? Initial assessment. Ilan nang namatay? Di ba dapat ganun? Hindi. Ang ginagawa nito ni Tolonges, pupunta siya dun sa lugar, dun pa lang niya aalamin kung ano ang nangyari. Dun pa lang niya aalamin kung ano yung lala nung damage. Kay Pangulong Duterte, hindi ganyan. Meron yan silang tawag dito, war room. May war room yan sila. Pag ganyan may nangyari, kay terrorist attack man yan, kay calamity, kay pupunta yan sa war room. Nandoon na lahat ng mga tao. Tapos hihingin na ano nangyari? Anong natin? Anong kailangan dito? Anong kailangan dito? Anong kailangan dito? Ano yung pwede nating i-deploy? Ano yung kulang? Walang pera? Tawagan na kagad yung Department of Budget. May yung mga contingency funds natin, mga emergency funds natin. Iano na kagad. Di ba dapat ganun? Agad-agad yung action. Hindi yung putang ina, buong weekend wala. Pagpunta niya dun, parang nakarecover na yung mga tao eh. Hindi ba? Yan ang putyang walang kakwenta. Kaya sabi ko, tayong mga Pilipino, wala tayong aasahan kundi ang isa't isa. Kasi imagine niyo, diyan sa Cebu, kung walang mga private groups, private individuals na nagpunta dyan at naghatid ng mga ayuda, tulong, kawawa yung mga tiga Cebu. Bakit? Kasi yung DSWD, pag nakapagbigay sila ng tent, nakapagbigay sila ng food box, wala na, yun na yun. Yun na yun. Baka hindi ka nila maabutan ulit. Maswerte ka maabutan kang 2-3 beses.
Pero malamang sa dami ng naglilindulan ngayon, dami ng mga kalamidad ngayon sa buong Pilipinas, malamang baka nga hindi ka pa mabigyan eh. O, ganyan ang sitwasyon sa Cebu. Nagkataon ang Cebu maunlad. Nagkataon ang Cebu maraming nagmamahal sa probinsya ng Cebu. Kaya maraming mga LGUs na tumulong, madaming mga private individuals na nagpunta dyan para tumulong, mga kumpanya na tumulong. Tapos, di ba nga, nagpunta pa dyan yung SMNI Foundation, naghatid ng tulong. So, kung wala yun, kawawa ang mga taga Cebu. Kawawa talaga sila. O, ultimong mga bahay na tinutulugan nila ngayon, makeshift. Literal na natutulog sila sa putikan. Literal na natutulog sila sa basang higaan. Ganun katindi ang sitwasyon dyan. Nasaan tong Judas na ito? Nakahiga sa kama niya. Putang ina, baka sabog. O baka, baka lasing. O sabi kasi ni Inday Sara, alas 10 ng umaga, lasing na daw yan. O, di ba? So, yun ang sitwasyon. Kaya, kailangan ipagpatuloy natin yung pagbabayanihan. Kilala naman ang lahi natin dyan sa bayanihan eh. Tayo magtutulungan. Wala tayong aasahan sa ulul na yan. Sa loob ng 4 na taon niyang panunungkulan, wala nga nagawa yung Judas na yan eh. Walang infrastruktura, hindi man nag-improve yung disaster response. Pucha yan. Walang bago. Puros nabulok nung pumasok siya. Kung si King Midas, lahat ng hinawakan niya nagiging ginto, ito lahat ng hawakan ito nagiging tae. Ganun kawalang kwenta tong mama na ito. Tingnan ninyo, yung kanyang pagkatapos ng kanyang weekend off, nagpunta na siya sa Davao. Tingnan niyo yung mga pinagagagawa. Pinansyal si Pangulong Bongbong Marcos. Nangako ng tulong pinansyal si Pangulong Bongbong Marcos. Nangako. Ang dami namang hanon. Nangako na naman, putang ina niyan. Nangako na naman ng tulong. O eto, meron pa tayong isang pag-uusapan na malupit. Ngayon, ito, sabi ni Claire Castro. Sabi ni Claire Castro, hindi daw trabaho ng NFA yung magbigay ng bigas. Ang trabaho daw ng NFA, magbenta ng bigas. Labag daw sa batas na ang NFA magbibigay ng bigas. Pukin ang inasabi ko, tanga talaga. Napakatanga talaga nito ni Claire Castro. Ang NFA po, ang mandato niyan ay bumili ng bigas. Tama naman. Bumili ng bigas sa mga magsasaka para para mapaganda yung distribusyon ng mga agricultural products specific yung bigas sa mga pamilihan para mapigilan yung pagtaas at kung sakaling merong shortage ng bigas yung kanilang mga stock yun yung dadalhin nila sa mga sa mga tindahan para hindi sumabog ang presyo ng bigas. So tama yan. Oo, pero pagdating sa kalamidad, Claire Castro, putang ina kang tanga ka. Pagdating sa kalamidad, merong kapangyarihan ang presidente ng Pilipinas na kumuha ng bigas dyan at ipamigay sa taong bayan, gaga ka. Para kasi nga kalamidad eh. Unforeseen circumstances, uncontrollable circumstances. Nasa kapangyarihan niya ng presidente na na kumuha at ipamigay sa taong bayan. So, dinidepensahan niya yung pagbibenta ng NFA ng 20 pesos na kilo ng bigas. Putang ina niyan. Ang problema kasi dito, wala kayong mga modo eh. Wala kayong mga puso. Yung mga tao na apektuhan na nga ng lindol, ng delubyo, bibentahan nyo pa. Pwedeng ibigay yung mga bigas na yan. Pwede po, lalong-lalo na sa mga ganitong klase ng Tapos kung papaano nyo i-write off yan, ang tawag dyan, Claire, write off. I-write off lang yan. O, kung magkano yung halaga nitong bigas na ibibigay natin, magkano yung halaga niyan? O, halimbawa, 2 billion yung halaga noong bigas na yan. O, so, pag nag-inventaryo ka, merong 2 billion na floating yung NFA. O, ngayon, ang gagawin ninyo, i-write off nyo yan. Tapos, ang credit memo o ang pang-write off nyo dyan, kung yung binigay, i-write off natin yung 2 billion dahil ibinigay natin yung 2 billion worth ng bigas sa calamity A, B, C, D, E, F, G.
So ganun yun, mawawala na yun sa responsibilidad at liability ng ng NFA, at pagka inaudit sila ng COA, yun lang yung pangbangga nila doon, tatanga-tanga ka. Mali na nga yung ginawa nyo na binibentahan nyo ng bigas yung mga nasalanta ng bagyo at lindol tapos babaliin nyo pa yung perception ng tao. Gago talaga to si Claire Castro Bagamat totoo na yan ang mandato ng NFA, hindi nakakahon dyan ng NFA. Pwede naman magbenta ang NFA ng murang bigas. Pagkatapos na, pag naka-recover na sila, bakit kung kailan wala nga silang bahay wala nga silang mga gamit na naisalba, bebentahan mo pa? Kung di ka ba naman gago? Sabi niya kasi meron naman DSWD at yun ang nagbibigay. O saan ba galing yung bigas ng DSWD? Hindi ba binibili din nila yan sa NFA? At saka meron tayong emergency funds. Yung emergency funds na yun, anong ginagawa natin doon? Kinukuha nga natin yun In this case, binibigay nga ni Bongbong Marcos, ibibigay nga ni Bongbong Marcos sa mga LGU yun So, kung yung pera nga, nakakakuha siya, ito pa kanyang bigas? Pwede mabulok yan. Kunin mo yung ilan ng bigas NFA dito sa Davao. Meron pa kayong bigas, di ba? Yung bigas na yan, ipamigay nyo na yan. Lost na natin yan. Ganun. Hindi. Putangin na nyo, nininegosyo nyo. Nininegosyo nyo yung bigas na ang pinambili naman, pera ng taong bayan. Yung mga yan, pwede yan, in case of emergency, pwede yan kunin, pwede yan ipamigay. Putangin na, tatanga-tanga talaga tong babae na ito. Isa pa. Sige, diretso. Sa mga naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Live mula sa Mati City, Davao Oriental, ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano pa ang ginawa ng Pangulo sa pagbisita niya dyan? Cheryl, ito yung fake news sa Davao. Personal na kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kapatid natin dito sa Davao Oriental na niyanig ng magnitude 7.4 na lindol. Unang binisita ng Pangulo ang Manay District Hospital na isa sa mga higit na napinsalang infrastruktura. Binisita. Sabi ko nga sa inyo, sa sobrang busy ng presidente, they could have showed this to the president nung una pa lang. Nung una pa lang, may mga images na silang pinakita. Sir, ito po yung damages. Boom. Hindi mo na kailangan magpunta dun sa lugar to inspect. Actually, pumunta ka dyan sa lugar, dapat para i-organize na. Sabi mo sa kanila, huwag kayo mag-alala, help is on the way. Ito yung mga gagawin natin at paparating na po yan. Kapit lang. Ganun, hindi. Paikot-ikot ka pa. Pagbaba mo, kaway-kaway ka. Nakita mo, hindi siya pinagkakaguluhan. Hindi siya pinapansin. Meron pa nga isang video na nakita. Pagbaba niya, sinisigaw ng tao, Duterte. Nagsibagsakan ang mga kisame dito at bitak-bitak ang mga pader. Matapos dito, dumiretso si PBBM sa Manay National High School sa Barangay San Ignacio. Nakakordon na ang gusali ng paaralan habang nagpapatuloy ang assessment sa naging pinsala rito. Sunod niyang pinuntahan ang nasirang evacuation center sa bayan ng Tarragona. Ang mga naapektuhan tuloy ng lindol, pansamantala munang nananatili sa mga tent sa labas ng munisipyo. Dahil dito, ipinag-utos ng Pangulo ang pagtatayo ng modular center unit. We have the tent cities, but we will change the tent cities into the modular shelters that we have found to be mas matibay, mas komportable. We will have to find a place. Saan ka makakita? Pumunta siya doon sa ground zero. Tapos umupo siya, kumuha siya ng mic. Tapos dito niya sinasabi kung ano yung, dito niya iniisip, dito nila pinaplano kung ano yung mga gagawin nila. Dapat automatic na yan Dapat meron na tayong contingency plan or meron na tayong pag mga ganitong issue, ito na yung plan natin, mobilize na kagad. Hindi, ito pinapangako pa lang niya. Ganitong gagawin natin dito, ganitong gagawin natin dyan, ganitong gagawin natin dyan. By the time na sisimulan na yun, may lumindol na naman sa ibang lugar, na-damage na naman, mangangako na naman siya doon. Hanggang sa makalimutan niya na kung ano yung mga pinangako niya. Magaling lang mangako to, wala naman itong nagagawa kita mo, sabi ko nga sa inyo, I've been to Cebu, I've seen what's happening in Cebu. Wala talaga Nakikita mo, the people there are just waiting. Waiting for what? Nothing.
Oh, namamalimos yung mga tao na ganyan sa daan. Bawat dumadaan na sasakyan, nasa gilid sila ng kalsada, nandoon na din yung tent nila. May mga placard sila. Sabi, we need water. We need food. Ganun. Oh. Wala. Oh, marami tong plano sa Cebu. Ano na nangyari? Wala. Oh, dito rin, may mga plano na naman siya. Itong ganito, itong ganyan. Ano mangyayari dyan? Wala. Maganda naman ng kanilang lagay. Sinabi rin ng Pangulo na magbibigay ng tulong pinansyal ang kanyang opisina. Makakatanggap ng 10,000 piso para sa mga residenteng nasiraan ng bahay. Magbibigay rin ang Office of the President ng 50 million pesos sa probinsya ng Davao Oriental. Makakatanggap naman ng 15 million pesos ang mga munisipalidad ng Manay, Banay-Banay at Lupon. 10 milyon sa Mati City, munisipalidad ng Tarag. Imaginin mo. Gaano lang kalaki yung ibinibigay nila sa mga munisipalidad kapag ka may disaster? 10 million, 15 million, 50 million. Oh, tanungin nyo, gaano kalaki yung ninakaw nila sa mga probinsya na yan? Billions, 10 billion, 50 billion, 100 billion, 1.4 trillion. Oh, diba? Ang tulong kapuret. Pero ang balik, ang nakaw, pagkalaki-laki. Tapos itong ibibigay ng mga to, itong mga ibibigay na 10 million na yan, mga ganyan-ganyan. Hindi mo alam kung darating talaga yan. Oh, baka pati yan, kurakutin pa. Oh, kinuha na nga yan sa pera ng taong bayan. Baka mamaya hindi pa makarating yan dito sa mga probinsya na to. Kaya yung mga mayor-mayor dyan, ha? Oh, sabihin nyo kung nakarating talaga yung pera na yan o hindi. Baka mamaya pangako lang yan. Ang hilig pa naman mangako niyan ni Tolonges. Hindi naman niya natutupad. Gona, Baganga, Boston at Katiil. 5 milyong piso sa Caraga at San Isidro at 3 milyong piso sa Governor Generoso. Ayon sa Pangulo, magkakaiba ang halaga depende sa pangangailangan ng bawat lugar. Yung iba, kailangan ayusin yung water supply. Yung iba, kailangan buksan yung kalsada. Iba-iba. And that's why, ang thinking namin... Kasabay nito, namigay rin ang Department of Social Welfare and Development ng hot meals at food. Ano naman, namigay ng hot meal. Oh, kasi nung nakaraan may nagrereklamo di ba? Pucha, kita mo naman yung hot meal nila, oh. Ganitong Tupperware, putang ina niyan. Diyos ko, pera ng taong bayan. Nakita niyo yung hot meal ni Pastor Apollo Kibuloy ng SMNI Foundation. 2-piece chicken. 2-piece chicken, isang rice. Hindi lang isa. 4 na 2-piece chicken ang ibinigay sa mga sa mga biktima. Yung binigyan na ng isang sakong bigas. Kaya nga dito mahiya ka Claire Castro. Kasi kung yung mga private individuals nakakapagbigay sila ng libre tas kayo magbibenta, gobyerno kayo, kahit NFA yan, gobyerno pa din yan. Dapat nagsiservisyo kayo sa taong bayan so ang binigay ni Pastor Kibuloy, isang sakong bigas, isang balde na puno ng relief goods, tubig na maiinom, at meron pang hot meals. Hindi ganito may pera ng taong bayan ito. Pero tingnan mo yung hot meals nila. Pera ng taong bayan, pero yung hot meals nila, putyang ina, parang pangsanggol. Hindi may tatawid ang gutom mo niyan. Tapos ang masaklap, di ba, meron dun sa may Cebu na sinasabi na meron daw DSWD magbibigay ng pagkain. Pero inaantay mo na dumating si Pangulo. Pag alis ni Pangulo, hininto na rin nila yung pagbibigay ng pagkain. Di ba nagrereklamo yung mga frontliner, mga doktor na humihingi sila pagkain, hindi sila binigyan dahil wala pa si Presidente? Kakapal ng muka. Tumulong na nga yung mga doktor, volunteer, tas hindi nyo pa pinakain, kakapal nyo. Samantalang si Pastor, lahat may pagkain. Apat na food box. Hot meals, 4 hindi isa. Wala pang pera ng taong bayan yan. Pera pa yan ng foundation, pera pa yan ng mga nagdo-donate. Pag zero corruption, ganyan talaga. Lahat ibibigay sa serbisyo. Ito, tinan mo. Back sa mga apektadong residente. Ayan. So, well, okay na din. Kasi nagpunta naman. Ang importante, nagpunta. Ang importante, nagpunta.
Oh, basta ang importante nagpunta, hindi natulog lang. Oh. Pero well, late ka pa rin. Oh, you should have been there, or at least you should have shown us that you were planning noong pagkalindol pa lang, pagkatapos ng lindol, naipakita mo na sana na nagpaplano ka. Hindi yung ilang araw bago ka pumunta, tapos pagpunta mo, doon ka palang nagpaplano. Doon ka palang nangangako. Oo, sign yan of incompetence. O dito naman tayo sa bobo na tagapagsalita ng Malacanang patungkol dito sa sinabi ni Pulong Duterte, dahil alam naman natin na yung ICC ay hindi na po inapprove yung release ni Pangulong Duterte sa The Hague, yung kanyang interim release. So nagtanong at nagbigay si Pulong Duterte ng statement. Ang statement na ibinigay ni Pulong Duterte ganito: "To those who kidnapped my father, rest assured na you will pay for what you have done." Pay like how? Oo. Na uusigin kayo ng batas. Alam nyo for a fact na yung ginawa ninyo ang greatest na tatraidor sa lahi ng mga Pilipino. Mas traidor pa kayo sa mga makapili. So sisiguraduhin ko na mananagot ang lahat. Mananagot. Kidnapping mananagot. Tingnan ninyo kung anong sagot ng tagapagsinungaling. Yung aso ng Malacanang. Sec, may we have Malacanang statement about the decision of the International Criminal Court to reject the appeal of former President Rodrigo Duterte for an interim release. ICC has cited the statement of Vice President Sara Duterte. I think it was about the plan to break FPRRD from the detention cell. Your thoughts on that, ma'am? Unang-una po, uulitin po natin na ang pamahalaang Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Duterte. So kung ano po ang naging desisyon ng ICC. Ang ganda ng sagot niya dito. Wala po kaming kinalaman kung ano po ang desisyon ng ICC. It's their decision. Hindi kami dapat nagsasalita doon because I am not a spokesperson of ICC. So ang position po ng Malacanang dyan is just wait kung ano yung magiging decision dyan, and wala talaga tayong masasabi dyan. Maganda yung una niyang sagot Hayaan na lang po natin ang mga abogado nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon. Pero despite po the considerations cited by the ICC, may mga inilabas pa rin po na statement. For example, si Congressman Pulong saying na it is a political theater to all kidnappers of my father. I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Maganda yung sinabi ni Pulong. To the kidnappers of my father, rest assured you will pay for the crime that you have committed. Ano ang dapat sagot doon? Anong dapat sagot? Sasagot ako mamaya, pero anong sagot ng Malacanang? Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. Tanga, no? So dito sa sinabi, wala po tayo sa barbaric world, hindi po tayo dapat natatakot sa mga ganitong banta. Bobo talaga Ako ang pwede kong isagot dyan. Ano naman talaga yan? Siyempre, tatay niya yan. Tapos, kung feeling niya, talagang merong hindi magandang nangyari, hindi dumaan sa proseso, it's his right na to go after yung sa tingin niya yung mga tao na gumawa ng mali sa kanila. It's just right. Walang problema doon. So, yun ang sagot. Pero para sabihin mo na hindi tayo dapat nagpapatakot. So ibig sabihin, inamin dito ni Claire Castro na talagang pinakidnap nila si Pangulong Duterte. Bakit? Sinabi niya na hindi tayo dapat natatakot sa mga ganitong klase ng mga pronouncement. Wala na tayo sa barbaric word para matakot bla bla bla.
So dininay niya yung una na magbigay ng statement, pero dito sa statement na lahat ng mga gumawa sa tatay ko ng pagkakamali hahabulin ko. Dahil alam ni Claire Castro na mali talaga yung ginawa ng Malacanang, mali yung ginawa ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga kasabwat dito sa pagpapadala kay Pangulong Duterte, depensa siya kagad na hindi tayo dapat natatakot dyan. Kasi dapat ang sagot dyan is, normal yan normal yan na nararamdaman ng isang anak na ang kanyang ama ay nakapiit ngayon at sa tingin niya walang kasalanan. Normal yan. So, I respect his opinion. He's entitled to his opinion. Rest assured that this government will help in any way possible, blah, 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 and so on and so forth. Ganun. Ganyan ang spokesperson. Dapat madiplomasya ka. Hindi You're speaking in behalf. Sa bagay, klaro naman kasi yung trabaho ni Claire Castro na maging na dumipensa. So didipensya siya kapag sa tingin niya inaatake siya. Wala naman sinabi si Pulong na si Bongbong Marcos, si Romualdez, ganito, siguradong mananagot. Wala naman siya sinabi. Ang sinabi niya, general, na those who kidnapped my father, you will answer for the crimes that you have committed. Di ba? Malinaw Wala naman sinabing Bongbong, pero bakit nagre-react ng ganito si Claire Castro? At the back of her mind, alam niya that marami silang ginawang mali dito sa na ito. And I hope, Pulong, na pagdating nung panahon na yun, isama mo tong putang ina nito. Isama mo to kung pwede masilya electric itong mga hayop na to. Treason. Dapat talaga ang kaso ng mga yan, no bail. Treason talaga dahil pagtatraidor yan sa bayang Pilipinas So sana masamahan nito, Tulong, wag mong pakawalan ito Pero dito clearly sa pagkakabanggit ni Claire dito, inamin niya na talagang pinakidnap nila si Pangulong Duterte at hindi daw sila natatakot. Di ba? So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law. At hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Ba't ka natatakot? Hindi, matatakot lang yung mga kidnapper ni Pangulong Duterte. Sabi niya yung mga kidnapper yun ang matatakot. Kasi I will go after yung mga nangindap sa tatay ko. Hindi naman kayo Hindi naman, sabi nyo, hindi nyo pinakidnap. O bakit kayo natatakot? Dapat ang sinagot mo dyan, tama lang yun na habulin niya kung sino yung mga dapat nilang habulin. It's their right. Karapatan nila yan. Tayo, hindi naman tayo apektado dyan. Unang-una sa lahat, hindi naman natin, alam natin na wala naman tayong ginawang kasalanan. So, hindi naman niya tayo pinatungkulan. Hindi naman niya pinatungkulan ng palasyo. Si Bongbong, yung asawa, hindi naman niya pinatungkulan. So, I don't think I need to react on that. Wala ako. Magre-react ako kung sinabi niya na sa mga nasa Malacanang, humanda kayo. Hindi naman. General naman sa mga nagkidnap sa tatay ko. Di ba? So, ibig sabihin, ito si Claire Castro, umamin na talagang kidnapper sila at hindi daw sila natatakot. Tinanan nyo, sabi ko nga sa inyo gaano kabobo si Claire Castro. Eto, papakita ko sa inyo ito pa yung isang tanong sa kanya patungkol doon kay Remulla. Sige. Vice President Sara Duterte said that if she were president, she wouldn't have the former SOJ as the ombudsman. What's the palace's take on this? Nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So mahirap po sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero ang alam po natin, the president thinks well, knows better. Thinks well? Meron ba nag-iisip na ganyan? Parang lutang. Hindi mo nga mahanap, makausap pag kailangan. Tapos thinks well. Walang utak. Tuyo na yung utak niyan. And knows better. Knows better? Wala nga pinag-aralan yan. Hindi nga nakatapos ng eskwela yan. Knows better. At alam po din natin na ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang korupsyon. At hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw. Lul! Dinipensahan mo na nga si Martin Romualdez
Hindi ka nga spokesperson ni Martin Romualdez pero dinipensahan mo si Martin Romualdez na he's innocent until proven guilty. Yung magsabi ka ng innocent until proven guilty, well, totoo naman yan na ang tao ay innocent until proven guilty. Kapag nanggaling yan, doon sa mga normal. Pero kung manggagaling mismo sa spokesperson na Malacanang at ang Malacanang, kasi when you speak for Malacanang, ikaw yung sinasabi mo, yan yung posisyon ng Malacanang So pag sinabi mo na Martin is not guilty, is not innocent until proven guilty, pag yan ang posisyon ng Malacanang at sila nagpapaimbestiga at kasama si Martin Romualdez sa iniimbestigahan, ina-acquit mo na kagad si Martin Romualdez. 'Di ba? Which is maling-mali. Maling-mali 'yun kasi nga nakikita na kagad na bias kayo. Dapat ang sinasabi mo doon, si Martin Romualdez has to answer sa mga paratang sa kanya. That's it. He's still not guilty because of the presumption of innocence, but he has to answer to all the rumors that's going around. Ganun ang sagot. Si Claire, bobo talaga so yun sinabi nga niya na si Vice President Sara Duterte, buti na lang daw hindi siya ang presidente at hindi siya magdedesisyon. Siguro kung si Vice President Sara Duterte ang presidente, hampas lupa ka pa din ngayon. Vlogger ka pa din ngayon. Wala ka pa rin sanang kwentang tao. Lumaki na kaagad ang ulo mo. Buti na lang tanga presidente at naglagay ng mga tao sa gobyerno na tanga rin katulad mo. Kasi tingnan mo si Boyeng Rimulya, how he answers. Tingnan mo si Boyeng Rimulya, paano niya sinagot yung tanong na yan. Direkta to sa kanya, ako yung nasaktan. Dahil ako yung subject nung tanong na hindi ako pipiliin ni Inday Sara kung siya ang presidente. Tingnan mo sagot ni Boyeng. Hingi lang po kami ng reaction sa inyo dun sa sinabi po ni VP Sara nung nakaraan na kung siya po ang magiging presidente ay di daw niya kayo pipiliing ombudsman. Any reaction to that po? No comment. Nothing. Di ba? Walang comment. Because wala naman talagang comment dun Sa sinabi ni Inday Sara na kung ako ang presidente, hindi ko pipiliin si Boyeng, that's her personal opinion. That's her choice. Kung ako ang spokesperson, sasabihin ko lang naman she's entitled para sa kanyang personal opinion. She's entitled to voice out, to express her feelings. If he doesn't like Boyeng Rimulya to be ombudsman, when she becomes president in 2028, if she becomes president, she can choose yung ombudsman niya because 7 years to 7 years itong So ano ba ngayon? 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30. So 2032 kasi matatapos ang termino ni Inday kung magiging presidente siya 28, 29, 30, 31, 32, 33. So 1 year bago matapos yung kanyang termino, makakapagtalaga din siya. She will have her opportunity para makapagtalaga ng ombudsman. By then, mapipili niya na yung gusto niyang mapili. Di ba? Ganun lang yun. So, patience is a virtue, Madam Vice President. You are not the president now, so that's very unfortunate. Mga ganun. So, but when you are the president, you will have your opportunity to choose the ombudsman that you like. Mga ganyan ang mga sagot para medyo statesman, hindi mahirap naman sumagot sa mga bagay na hindi naman nangyayari ngayon, ewan. Mga ganun. Tangin to si Claire. Attack dog ang putang ina No? Walang kakwenta-kwenta talaga. Anyways. At dyan, nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong araw na ito. Mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Panatilihin pong nakasubscribe sa ating channel. Nag-hit ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ginagawa natin. Maraming salamat sa inyong pagla-like, pag-share, pagko-comment. At maraming salamat din sa mga nag-share ng kanilang blessings through super thanks dito sa ating palatuntunan. At yung sa mga gusto pong mag-donate sa SMNI Foundation, ayan po ang kanilang GCash number.
ilagay nyo lang po, dyan lang po, kahit magkano lang. Marami akong mga followers nagpapadala, 200, 300. Alam mo, nakaka-appreciate kasi hindi siya sobrang laking halaga, pero pag madaming nagpadala ng ganyan o malaking malaking tulong na yan. Kung merong 10 na magpadala ng 200, 2,000 na yan o meron na yan kalahating kaban na bigas. So, di ba? So maraming salamat sa mga nagdo-donate, nagbibigay ng kanilang suporta. Hopefully as soon as possible makapunta tayo sa mga iba pang nasalanta ng bagyo at makatulong muli ang SMNI Foundation. Mabuhay kayo. Maraming salamat po. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.